So, good day sa inyo mga paps. So, ngayon magbabaklas tayo ng CVT crankshell kasi magpapalit tayo dito ng primary axle gear bearing. Kasi ano na siya, umaalog na. So, baklasin lang natin tong crankshell niya. Lahat ng tornilyo dito is 8mm. So, gamit lang kayo ng T-wrench para mahaba. Para mas mabilis yung nyo. Or kung mayroon kayong socket or impact wrench. Kasi yung iba, yung maintenance lang nila is change oil. Hindi nila nalalaman na may mga gear bearing din na nasisira sa loob or masisira pa lang. Dapat yun din yung mini maintenance, hindi yung puro lang talaga oil. So nabaklas na natin. So tatanggalin natin tong torque drive nya, pati itong bell, kasi para tingnan nyo, umaalog siya. Kasi yun yung may problema, yung bearing, yung primary, hindi yung secondary mga paps. So ayun nga, baklasin na natin to. So nabaklas na natin mga paps. Natanggalan natin yung torque ng torque drive tsaka yung clutch shoe. So ito na nga, umaalog siya mga paps. So basic lang pag bukas nito, bubuksan mo lang tong mga tornilyo, mga allen. Pero make sure na i-drain muna natin yung oil kasi kakalat yan dyan kung hindi nyo i-drain. So na-drain na natin mga paps yung gear oil nya. So baklasin na natin itong itong tornilyo na to, itong 6 para makita natin doon sa loob. So tingnan nyo mga paps, gewang na talaga siya. Ibig sabihin lang na na yung damage na yung bearing nya. So kailangan na natin palitan. So ayan na nga, nabaklas na natin mga paps, natanggal na natin yung tornilyo. So ito na yung shell nya, natanggalan natin. So ito palang washer na to, itong malaki, dapat baliktad yung pagkakabit nito nung unang gumawa. Dapat yung makapal is una dun ipapasok sa gear, pangalawa na yung manipis. Dito na una yung manipis eh. So kaya mamaya pagbalik natin, itatama na lang natin. Dito yung nakalagay, dapat yung makapal yung una bago yung manipis. So ilagay muna natin dito. So sa pagtatanggal ng bearing dito mga paps, meron dyang isang lock na aharang, kaya dapat tanggalin muna natin tong 8mm para matanggal natin yung bearing. Pati na yung axle. Ito, gewang na talaga siya. Ito yun, 623 ang sukat niya na bearing mga paps. So dito, okay pa naman to. Ito yung secondary, may bearing dito sa loob. Okay pa naman siya, hindi naman siya maluwag. Yun lang talagang problema, yung primary bearing niya. So goods naman lahat. Wala namang problema dito. So bearing na tatanggalin natin dito mga paps. So ito na yung napili kong bearing kasi walang orig na Yamaha dito, pero okay naman to, goods naman to, basta alaga lang talaga sa gear oil. Ito yung sukat niya, 6203. Itong bearing nito is may cover siya, hindi ko natatanggalin yung cover para protection na rin. So ito na yan, natatanggalan natin mga paps. Ito yung dati niyang bearing, mukhang hindi pa naman damage pero maalog na siya. Damage na talaga yan kung tutusin. So ito na nga mga paps, nalagay na natin. So sa dyan, tatanggalin nyo muna yung pin, yung lock dyan, yung circlip pin, kasi hindi nyo matatanggal yan sa bearing kung nandyan pa yan. So ayan, nalagay na natin mga paps. So ito na rin, nalagay na natin yung pin. Basic lang na pagtanggal nito mga paps, kahit wala kang circlip,
diskartehan nyo na lang kung paano matanggal. So okay pa naman yung oil seal nya, wala pa naman tagas dito, kaya ibabalik na natin to. So ito nga, nabalik na natin mga paps. So sa pagbabalik niya mga paps is medyo mahigpit talaga yan. Kung meron kayong torch, initin nyo or bagayin para makapasok. Pero sa akin ginawa ko dito is ano lang ako lagay lang ako ng langis, pukpok, pinupukpok ko to, pero may nakapatong na matigas na kahoy para hindi siya ma-damage kung direktang pupukpukin mo. So ayan, nalapat na natin mga paps. So huwag mo lang kalimutan tong nakalagay dito na nut, kasi iyan yung naghaharang dito sa ating ano, ito dito sa ating bearing para hindi kumalas. So nailagay na natin mga paps. So kailangan na natin tong ilagay na washer niyang dalawa. Uunahin natin dito mga paps yung makapal, hindi yung manipis. Pangalawa lang yun. So ito yung makapal. Ito yung dapat yung una bago tong manipis. So okay na to mga paps, ibabalik na natin. So yan, ibalik na natin mga paps. Make sure nang yung tornilyo sa ilalim ng gear oil is maibalik nyo bago nyo lagyan ng gear oil, kasi matatapon yun. So ito na nga, make sure na mahigpit yan mga paps kasi tutulo yan. So higpitan na natin. Sa ibang motor nito is ano nut lang nung nakalagay dito, 8mm na nut. Dito sa Salty is naka-Allen type bolt siya Pero mas maganda rin na rin to. Basta gagamitin yung Allen is yung matibay talaga, hindi yung nabibilog. So double check na tayo dito mga paps sa paghigpit. Once na nahigpit nyo na yun mga paps, lagyan na natin ng gear oil. So ito yung gear oil na gagamitin ng mga natin mga paps. Hindi na natin gagamitin yung dati. So trinay ko na, tinesting ko na. So far okay naman yung andar nya, wala na yung alog nya. So maraming salamat sa inyo mga paps, hanggang dito na lang.